Okay, what's up? Ganito nag-umpisa ang long ride natin. Siyempre, gas up muna. Andito tayo ngayon sa dating Roosevelt na ngayon ay Fernando Poe Jr. Avenue. Siyempre, dito lang yan sa Quezon City. Tulad ng dati, mag-isa na naman tayong babiyahe. Siyempre, ang destinasyon natin, Ormoc City. Ito nga pala naging biyahe natin month of October. Ganito ako mag long ride. Wala nang plano-plano. Ang importante lang naman sa mga malayo ang biyahe, kondisyon ang motor natin at syempre may panggas tayo. Subali hindi lang pala to yung unang beses na babiyahe ako na mag-isa. Dahil maraming beses na rin akong nagsolo sa biyahe. Tara guys, samahan nyo ako sa mahaba-habang biyahe. Let's go! So binabaybay natin ngayon ang EDSA, pinakabising kalsada dito sa Metro Manila. So ngayon madaling araw, syempre maluwag pa yan. Sa bawat long ride natin dito ako dumadaan sa EDSA, then papunta ng Antipolo kasi nakabase tayo sa Quezon City. So bali dadaan pala tayo sa backdoor ng Laguna. Maraming hindi nakakaalam nito pero marami ding nakakaalam na kung bakit tinatawag itong backdoor ng Laguna. Para dun sa mga hindi nakakaalam kung saan ba talaga ang daan papuntang backdoor ng Laguna, panoorin nyo tong video na to at ipapakita ko sa inyo kung saan at kung anong mga lugar ang madadaanan natin kapag dito tayo dumaan sa backdoor ng Laguna. At dahil nanggaling tayo ng Muñoz at binaybay natin ang EDSA, sa pagdating natin dito sa Robinson Ortegas, kailangan natin umakyat ng flyover pa kaliwa para matumbok natin ang kalsada papunta ng Antipolo. Subali paakyat na tayo nito ng overpass papunta ng Antipolo, papunta ng Pasig o papunta ng Rosario. Subali ang natatanaw nating mga building na to, ito yung building ng Robinson's Galleria, pati na yung mga building na nakapaligid dito sa area ng Ortegas Center. Alright, so nandito pa tayo sa Kamaynilaan, halos sisikat ng araw dahil ang ride out ko kanina halos nasa 5 AM na rin eh. So bali nandito pala tayo sa intersection kung saan maghihiwalay ang papunta ng Taytay at paakyat ng Antipolo. At dahil paakyat tayo ng Antipolo, dito tayo sa left side dahil yung papunta dito sa kanan, yan yung papunta ng Taytay Rizal. Dito makakaranas na tayo ng medyo paahon, dire-diretso hanggang makita natin yung arko ng Antipolo. Sa layo pala ng pupuntahan natin, ito yung unang bundok na tatawirin natin. Ito yung bundok ng Antipolo City. Dito rin natin makikita yung marker ng Antipolo. Sad to say na dito pa lang sa umpisa nagka-problema na kaagad yung ating camera. So bali hindi natin nakunan yung pababa ng Teresa Rizal, Murong Rizal, and then yung Baras Rizal. Yun yung mga lugar na madadaanan natin bago tayo makarating ng Pililla. Nandito na tayo sa Pililla Rizal. Dito sa unahan konti tanaw na yung mga windmill. Medyo malayo pa tayo kaya halos hindi pa abot ng camera at halos hindi makita sa camera yung mga itsura ng windmill. So nandito na tayo sa nakaway na kalsada dito sa Pililla. Sa parehas lang to ng pupuntahan tong dalawang kalsada na to. Ang kaibahan nga lang dito sa Halahala medyo malayo. So dito tayo pa kaliwa, papunta tayo ng Pililla Rizal, papunta ng Mabitak. Mga mahilig-hilig sa banking, maganda rito. Yun mga windmill kita na rito. Uy, bago na yung tarpaulin ni Ma'am Bea, So bali napakaganda rin ng kalsada na to paakyat ng Pililla. Kaya maraming mga rider ang nahuhumaling dito tuwing weekend. So maraming umaakyat dito. Isa kasi itong lugar na to sa may magagandang overlooking view
magagandang kalsada na pwede kang mag-relax. Bukod pa ron napakalapit din ito sa Metro Manila. So almost 1 hour ka lang magdadrive, nandito ka na sa lugar na to. Itong lugar din na to, ito yung isa sa mga overlooking view ng Laguna de Bay. Alright, nandito na tayo sa mga zigzag road. Dito banda sa may Mabitak. Siyempre, nandito yung marker ng Mabitak. Yun. Mula sa bayan ng Mabitak, dire-diretso lang tayo. Madadaanan natin yung marker ng Kalayaan and then yung marker ng Lumban, Laguna. So madadaanan din natin tong Municipal Hall ng Pagsanhan, Laguna. Ito yung mga sinaunang disenyo pa. At ayon sa libro, the building was first constructed during the middle of the 19th century. So ganun na siya katagal, di ba? At ito ay ginawang tribunal court for the local government of native noong panahon ng Espanyol. So paglagpas pala natin ng Municipal Hall ng Pagsanhan, Laguna, na may tulay tayong madadaanan, then pakaliwa na po tayo. At ang madadaanan naman natin dito ay ang Cavinti, Laguna. Papunta na po yan ng dire-diretso na tayo ng Lukban. Makitid pero maganda ang kalsada rito. Madilim kapag inabot ka rito ng gabi. Madadaanan din natin dito ang marker ng Cavinti. Medyo malayo yung babaybay natin dito na halos ganito ang itsura ng kalsada. Makitid pero maganda ang daanan. Okay, bali nandito na tayo sa Luciana, Laguna. Ito yung sunod na bayan pagkagaling tayo ng Cavinti. Dito yung simbahan. Luciana pala. Ayun, ito na yung boundary ng Quezon Province. Ito yung arko ng Quezon, Lukban, Quezon. Ito yung arko. Yan Lukban, Quezon. Finally, pagkalipas ng ilang oras nating biyahe, dalawang lugar na yung nalagpasan natin. Yun yung Rizal and then ang Laguna. Andito na tayo ngayon sa Quezon Province. So, dalawa kalsada rito. Itong isa kanan, papunta yan ng sentro ng Lukban. Para mapabilis, dito ka na diretso. Diversion road to Dito tayo, diversion road. Sa mga ilang minuto mo rin babaybayin tong diversion road na to ng Lukban. Sa malaking diferensya kasi hindi ka nadadaan dun sa proper, sa makakaiwas na tayo sa traffic. Dito rin natin madadaanan yung bagong City Hall ng Lukban, Quezon. Bili malapit na tayo sa dulo ng diversion ng Lukban, Quezon. So bali pakaliwa na tayo dito. At ang susunod naman nating bayan na madadaanan ay ang Tayabas, Quezon. Nandito tayo sa Tayabas pala. Gumamit ako ng Waze. Kasi may mga one way pala doon. Hindi ko kabisado kasi madalas bago dumating ng Tayabas, dumadaan ako sa diversion road. Nagtry ako dito dumaan. So dadaan pala ng doon. May mga one ways. Hindi ko na alam kung saan papunta. Kaya ginamit natin si Waze. Ganito rin pala kaganda ang kalsada rito sa Tayabas. Mga konting road repairs. Bukod doon, ilan-ilan lang din pala yung mga dumadaan dito. Ayun yung dating tulay dito. Isa ito sa makasaysayang tulay na matatagpuan natin dito sa Tayabas, Quezon. Malagunlong Bridge is a 5-span, 445 feet, 136 meters long stone arch bridge built during the Spanish colonial period in Tayabas, Quezon. Ang Malagunlong Bridge ay matatagpuan sa Tayabas, Pagbilao Road. Alright, may panibago na naman tayong natuklasan sa ating paglalakbay.
So nandito na tayo sa dulo ng Tayabas Diversion Road, at kung ikaw ay nanggaling sa Tayabas Diversion Road, kakanan ka na dito sa may gasolinahan. Medyo makitid ang daanan, pero I'm sure na hindi ka maliligaw dito dahil pagdating mo sa dulo, nandiyan na ang Maharlika Highway going to Bicol and Visayas. Mas gusto ko dumaan dito compare kung dito tayo dadaan sa Alabang Service Road papunta ng Calamba. Gawa ng doon marami tayong madadaan ng stoplights, and then marami tayong makakasabay na sasakyan. Alright, nandito na tayo sa dulo kung saan galing tayo ng backdoor ng Laguna, at ito yung Maharlika Highway. Nandito tayo sa Pagbilao proper. Mula dito sa Pagbilao ay makikipagsabayan na tayo sa naglalakihang mga sasakyan. Dahil ito ang Maharlika Highway, daanan to ng mga malalaking sasakyan bound to Bicol, Visayas and Mindanao area. Payo na lang din sa mga katulad kong motorista, lalo't dadaan dito ng gabi. Magmarahan po tayo dahil bukod sa lubak na madadaanan natin ay malalaki din po ang mga sasakyan na makakasabay natin dito. Mukhang swerte rin yung biyahe natin na to dahil pati yung panahon ay nakisama rin sa akin. Bago natin marating ang Old Sigsag Road, madadaanan muna natin tong medyo rough road na to. Ibig sabihin yan, malapit ka na sa entrada ng Old Sigsag Road. Okay, nandito na ako sa entrada ng Old Sigsag Road. So dahil malayo pang aking lalakbayin, iniiwasan ko muna yung mga stopover, kaya dire-diretso na lang muna ako. Yun o, Quezon National Forest Park. Ito yung mga sekong-seko. Dito malilit na sasakyan makakasabay natin dito dahil sakitid ng mga kurbada rito, at sa tarik ng kalsada mahihirapan dito yung mga malalaking sasakyan. Dito na naman tayo ulit. So dito hindi na rin pala ako huminto dahil ang hinahabol kong oras ay makarating ako ng Matnog at makatawid ako ng Samar ngayong araw din na to. Okay, diretso na tayo. Wala yung mga onggoy-onggoy dito eh. Uy. Buena Vista spot. Dito pala, bago tayo makarating ng Gumaka, karga muna tayo ng gasolina rito. Bali, ito yung pangarawang karga natin mula kanina pag alis ko sa Quezon City. So, bali, nandito na pala tayo sa dulo ng Lopez Diversion Road. Dito rin sa lugar na to madalas mag-traffic dahil may ginagawang tulay dito, tulay ng Lopez. Kaya sa darating na bakasyon, siguradong mapapalaban ka na naman sa traffic dito. Mahirap din bumiyahe sa lugar na to lalo't gabi. May mga portion dito na halos sira-sira din yung kalsada. Yun yung tipong iilag ka sa lubak pero sa lubak ka rin mapupunta. Andito na tayo sa Calawag, Quezon. Welcome to Calawag. You know. Dito nga sa parte ng Calawag ay nakasabay natin tong naglalakihang mga truck. So dahil motor ang dala natin, makakasingit tayo sa mga gilid-gilid. Double ingat nga lang tayo dahil may malalaking lubak kahit nasa gilid.
11:54 nang marating ko ang proper ng Calawag, Quezon. Dito banda, medyo excited na tayo sa pagdadrive dahil ang susunod nating mararating ay ang gateway to Bicolandia. Ibig sabihin nun, malalagpasan na natin yung napakahabang lugar ng Quezon Province. At dito na nga, bago tayo makarating ng arko ng Bicolandia sa hindi inaasahang pangyayari, lobat na rin pala ang aking daladalang camera. So dire-diretso pa rin ang biyahe ko neto. So dito sa dulo ng Andaya Highway, bago tayo lumabas ng Sipokot, dito binuhusan na tayo ng malakas na ulan. Sa haba ng binahe ko, dito ko rin lang napansin na lobat pala yung camera ko. Kaya yung kahabaan ng mula dun sa arko ng Bicolandia hanggang dito sa dulo ng Andaya Highway ay wala akong record or wala akong video. So dito nag-decide akong iligpit muna aking camera dahil palakas din ang ulan. Okay, andito na tayo sa Naga. Inabot tayo ng alas 3 ng hapon. Ang lakas kasi ng ulan dyan sa may pagpasok ng Sipokot. Grabing ulan eh. Basang-basa ako. Basa yung sapatos ko. Ito yung tulay ng Naga. Yun eh. Left side papuntang proper ng Naga. Hindi na tayo dadaan sa proper ng Naga. Diretso na tayo. Layo-layo pa ang Matnog dito. Abuti na tayo ng gabi. Traffic pa dito sa Naga. Malapit na tayo sa Daraga or Legazpi. Kita dito ganda ng mayon, no? Kaya lang may takip konti. Yun, no? Natatakpan konti ng ulap. So hindi na ako nagbukas ng camera kanina kasi ang lakas ng ulan. Tapos dito mainit, oh. Basa-basa ang damit ko kanina eh. Alas 5 na. Dito pa lang tayo. Nagka-delay nun yung ko eh. Yung biyahe ko gawa ng kanina ang daming lubak sa Pagbilao, sa Lopez. Dating naman dito sa Bicol, ulan naman. Kaya ganoon kabagal yung biyahe ko kanina. Nandun yung magsusuot ng kapote, maghuhubad, suot, hubad. Yun ang problema ng ulan sa nakamotor. Laking sagabal. So dito na nga, papalapit na tayo ng papalapit sa Mayon Volcano. Ibig sabihin, malapit na tayo sa Legazpi City. Legazpi City kung saan tayong bayan ng galing, right? So bali limit na pala yung kuha ako dito sa Bicol gawa nung nagcha-charge din ako dito ng aking power bank. Kaya ilang lugar lang ang may kuha tayo rito. Alright, Marina Bangi, Bicolandia. Andito tayo ngayon sa Coastal Road ng Sorsogon City. Isa ito sa magagandang coastal road na matatagpuan natin dito sa Sorsogon. Kadalasan sa mga nagiging biyahe ko gabi na rin ako napapadaan dito. At dito nga sa dulo ay madadaanan din natin ang SM City, Sorsogon. Sa paglagpas natin ng SM, kakanan na tayo dyan. Papunta na tayo ng Irosin, Sorsogon. Mula dito sa Sorsogon ay tatakbo na lang tayo ng siguro mahigit 1 oras. Mararating na rin natin ang Matnog Port kung saan tayo tatawid papunta ng Samar. Bale ito yung palatandaan circle na to ng Irosin.
Tapos kakanan yung papuntang Matnog. So bali dito, umalalay na lang din ako ng takbo dito. Gawa nung medyo nakakaramdam na rin ako ng pagod dito. Halos 12 oras na rin kasi akong nagmamaneho mula nung umalis ako kanina sa Quezon City. So bali ang naging pahinga ko lang kanina is nung kumain ako ng tanghali. Tapos kumain din ako dito sa Sorsogon. Alright, nandito na tayo sa circle ng Irosin, Sorsogon. So malapit na tayo. Papunta to ng Matnog. May isang bundok pa dyan na sobrang dilim bago tayo makatawid. Malapit na naman to eh. Papuntang ano din to eh. Bulan, Sorsogon. Tapos meron dong ano eh, kaliwaan papuntang Matnog. So yun, diretso na muna tayo. Sana may barko pang patawid. So bali itong lokasyon natin, lagpas na to dun sa bundok. Ito yung bundok na madilim pag inabot ka ng gabi bago makarating sa Matnog. So nalagpasan na rin natin yung unang boat kung saan paparehistro natin yung ating motor and then bibigyan tayo ng number bago tayo mag-proceed dun sa ticketing office. Alright, fast 8 na tayo nakarating dito sa bilihan ng ticket sa Matnog. So dito pwede tayo mamili ng mga shipping lines na pwede nating sakyan. Nandito ang Santa Clara Shipping Corporation, Montenegro Shipping Lines, or pwede rin tayo mag supercut para mas mabilis. Let's go! Nandito na yung ticket natin. Bali 998 lahat. Alright, good evening everybody. Bali nandito tayo sa port ng Matnog. So swerte pa rin dahil meron pang barkong tatawid papunta ng Samar. Okay, let's go! Finally, andito na tayo sa taas ng barko. Tulad ng dating ginagawa natin, pag akyat, ikot-ikot ng konti. Then hanap tayo ng pwesto para makapagpahinga ng konti. So 1.5 hours, pwede pa tayong makatulog nun. Matnog. Alright, paglipas ng mahigit isang oras, andito na tayo. So touchdown na tayo, Samar Island. May mga nagtatanong po dun sa fast video ko na kung may mga matutulugan daw ba paglapag natin dito ng Allen. Actually maraming mga hotel dito sa proper ng Allen kung gusto nyo magpahinga at magpalipas ng gabi dito. And then kinabukasan na kayo bumiyahe. At dahil sanay na tayong bumiyahe dito sa Samar araw o gabi, so wala na akong inaksayang oras. So biyahe na. It's 2 AM in the morning. Nandito ngayon tayo sa port ng Allen. So babiyahe na tayo. Ang unang stopover natin na mangyayari nito is sa Calbayog City. Okay, let's go! Ano to, halos nasa tabi siya ng dagat. Una lang kami dun sa mga truck kasi mahirap umovertake sa mga truck. Lalo, gabi. Ngayon ganitong oras kasi, halos solo pa namin yung kalsada. I'm sure wala pa kaming, may mga makakasabay kami. Mangilan-ilan lang. May nauna na kasi sa amin lumabas kon mga truck eh. Kaya sigurado merong truck sa unahan namin. Ang makakasabay lang natin dito yung mga bumaba din sa barko. At dahil madaling araw pa ngayon, ganito katahimik yung Samar. Ganito katahimik pag dumaan ka dito ng madaling araw sa Samar. Halos wala kang makikitang tao. May mga parte dito na maliwanag, may mga part din dito na sobrang dilim, lalo bandang bundok na bago tayo makarating ng Calbayog. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang tanging mga sasakyan makakasabay natin dito ay yung mga sasakyan na bumaba din sa barko na halos kasabayan natin. Doble ingat lang po dahil may mga lubak pa rin na madadaanan tayo dito. Bali ito yung unang stopover ko dito sa Calbayog City. So pagkatapos ng ilang minutong pahinga, bakbak na naman ulit. Masarap pa bumiyahe pag ganitong oras, wala pa tayong gaanong makakasabay dito.
So bali ang next na lugar target kong marating ay ang Gandara Samar. So baka doon na rin ako magkakape dahil malapit na ding magliwanag. So bali nandito na tayo sa Gandara Samar. So doon ako madalas magpahinga sa may diversion road. May mga kainan din kasi doon or pwede tayo magkape habang nagpapahinga. Let's go! So nandito na nga yun So bali dito na nga rin tayo inabot ng Bukang Liwayway. Hindi ko alam kung ano eksaktong pangalan ng lugar neto. So dito rin natin nasalubong yung lamig ng hangin. May mga fog kasi sa daan na madadaanan natin. Ayun lamig. So dito na nga na medyo nanginginig tayo sa sobrang lamig. Lamig ng hangin. Pero okay lang yan. Minsan lang mangyari sa atin yung ganito. Dahil sa mga susunod na oras, init naman ang ating aabutin. So bali ito na yung pangalawang araw ng biyahe ko mula kahapon. So bali binabaybay natin ngayon ang Maharlika Highway. Malapit na tayo sa Catbalogan City. At dahil naubusan na rin tayo ng battery sa haba ng biyahe natin, so hindi na natin nakunan ng video ang Catbalogan City. So bali malapit na tayo sa Jabong Samar. So nandito na nga tayo sa Jabong Samar. Ito ang tinatawag nilang tahong industry dito sa Visayas. So bali nandito na rin pala tayo sa Calbiga, Western Samar. Paglagpas natin ng Calbiga, part na siya ng Western Samar. Dito natin mararanasan yung medyo hindi magandang kondisyon ng kalsada. Ito yung lugar na hanggat maaari ay huwag kang magpapaabot ng dilim. Dahil may lugar dito na halos wala kang iilagan sa lubak, kumbaga sa lubak ka na rin dadaan. Kung hindi ako nagkakamali, nandito to banda sa may Pinabakdaw, Western Samar. Mga isang oras ka din ata ditong tatakbo na ganito ang sitwasyon ng kalsada. At dahil ilang beses na rin tayong dumaan dito, kumbaga nasanay na tayo, kabisado na rin natin yung mga dinadaanan natin dito. So bali malapit na naman tayo sa dulo ng Samar. So mga ilang minuto na lang mararating na natin ang isla ng Leyte. Alright, nandito na tayo sa dulo ng Samar. So bali nasa bungad na tayo ng San Juanico Bridge. 8:30 nandito na tayo sa entrada ng San Juanico Bridge. Kapag narating mo tong lugar na to, kahit nakailang beses ka nang dumaan dito, excited ka pa rin lagi. Dahil mula dito sa isla ng Samar, tatakbo tayo ng ilang minuto ay nandun na tayo sa isla ng Leyte. Right, welcome to San Juanico Bridge and welcome to the island of Leyte. Madalas tuwing napapadaan ako dito, tumitigil ako saglit para silipin yung ilalim ng tulay, yung lalim ng tulay at yung ganda ng paligid. Noon, ito yung napaka-imposibleng marating natin. Pero wala palang imposible kapag ginusto. Bali yung natatanaw pala natin, yun yung Tacloban City. Ito pala yung mga dating imposible. Kahit sa panaginip, imposibleng marating natin pero ginawa nating posible. Pero alam natin na darating ang araw, lahat ng ito ay magiging kwento na lang din. Alright, nandito na tayo sa Tacloban City. 1.5 hours na lang, mararating na natin ang ating destinasyon. At dahil nandito tayo sa Tacloban City, hindi natin pwedeng palagpasin
Siyempre dadaan tayo sa MacArthur Landing Memorial Park dito sa Paloo, Leyte. Bali binabaybay natin ngayon ang kalsada papuntang MacArthur Landing Memorial Park. Sa ilang beses kong pabalik-balik sa Leyte, bali ito din yung first time ko na dadaan dito sa Landing Memorial Park. Medyo malungkot nga lang na balita dahil kung kailan ko naisipang dumaan dito, ginagawa naman pala yung park. No choice, diretso na lang muna tayo sa ating destination at balik na lang tayo next time. So balik na ako sa main road at dadaan na ako ng Paloo, Leyte papunta ng Ormoc City. So galing ng MacArthur Landing Memorial Park, nandito na tayo ngayon sa Paloo Leyte Cathedral. One of the famous church na matatagpuan natin dito sa Leyte. Mula dito sa Paloo Leyte, babaybayin na natin ang kalsada. Isa sa magagandang kalsada na matatagpuan natin dito sa Leyte. Ormoc Carigara Tacloban Road. Mula dito sa Paloo Leyte ay babiyahe pa tayo ng siguro mga 1 oras or mahigit pa bago tayo makarating sa ating destinasyon. I'm sure wala na tayong magiging problema dito dahil napakaganda na ng kalsada rito hanggang doon sa ating pupuntahan. Medyo alalay na nga lang din yung takbuhan ko rito dahil ito na yung pangalawang araw mula nung nag-ride out ako kahapon sa Manila. Bali time check natin dito 9:20 na. Nag-ikot-ikot pa kasi ako kanina dito sa may MacArthur Landing Memorial Park. Kaya medyo na-delay ng konti. So ngayon nandito pa tayo sa Kapatagan. Bali may mga ilang bayan pa tayong madadaanan dito bago tayo makarating sa Caloocan. Caloocan, Leyte, yun yung huling bundok na tatawirin natin bago tayo makarating dun sa ating destinasyon. Bali ito na yung paakyat ng Caloocan. Mga kurbada dito, mga siko-siko rin ang kurbada rito. So may hambing din natin to sa Marilake ng Tanay. Tingnan nyo naman ang kalsada rito, talagang napaka-solid. Ingat lang tayo sa mga bumabangking dito, baka sabangin tayo pulutin. Anyway, ang bayan ng Caloocan ay nasa second class municipality dito sa probinsya ng Leyte. At ayon sa 2020 census, dito ay may 33,721 na residente. Alright, nandito na tayo sa Valencia, Ormoc City. Ito yung final kilometers bago tayo makarating sa ating pupuntahan. After 2 days of driving, finally, andito na tayo. Touchdown tayo sa Ormoc City.
Right, 10:30, nandito na tayo sa Barangay Concepcion, Ormoc City. So bali dito na rin magtatapos ang ating video. At syempre, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating paglalakbay. Gaano man daw kalayo ang biyahe, kayang-kaya natin yan at tiwala lang sa sarili ang baon. Ano man ang ginagawa natin sa araw-araw, lagi po tayong mag-iingat. Hanggang sa susunod ulit nating paglalakbay. Bye-bye!